Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit. At eto na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Mang Sebio at ang bertud ng gawi-gawin. Ikalimang tagpo. Pakinggan natin. Kinabukasan, tinanghali ng gising si Mang Sebio. Medyo napahaba ang bakbakan at kahit hindi man siya ang kumukontrol ng kanyang katawan at isipan kagabi, ramdam pa rin niya ang pagod. Pagkabango niya ay agad na numbalik sa kanyang alaala ang iilang kaganapang kinasangkutan. Hindi na rin niya masikmura ang mga naalala, lalo pa yung mga sanggol at laman loob sa bahay ni Guido. Iwinaksi na lamang niya yun sa kanyang isipan at pinilit na tumayo sa higaan. Ngunit nang maalala ang nangyari sa katawan kagabi, hindi niya napigilan ng mapasigaw. Anak ng... Paano? Hindi makapaniwalang pagsigaw ni Mang Sebio nang maalala ang pagbabago ng kanyang katawan kagabi. Alam naman niyang sa tuwing sasapi ang gawi-gawin ay mapapalitan ang kanyang muka. Depende kung sino ang sasapi. Ngunit nang sigwiwa na ang sumapi sa kanya, hindi niya lubos akalain na hindi matanggap na naghubog babae ang kanyang katawan. Nandiri pa siya nang maalala ang pangyayaring hinimas ni Guido ang kanyang dibdib. Lo, ayos lang po ba kayo? Ano pong nangyari at napasigaw kayo? Nag-aalalang tanong ni Ronnie matapos pasukin ng kwarto ni Mang Sebio. Agad namang natahimik si Mang Sebio at nag-isip ng idadahilan. Sinagot na lamang niya ang apo na nagkaroon siya ng napakasamang panaginip na sa sobrang sama ay ayaw na niyang ikwento. Hindi na rin naging makulit si Ronnie. Inalalayan na lamang niya si Mang Sebio papuntang kusina upang makakain na ng tanghalian. Sa kalagitnaan pa ng panananghalian, nagsipagdatingan sina Mang Renato at Mang Solomon na may dalang balita. Sebio! Nag-uunahan pang dalawa sa pagpasok at nag-aagawan pa ng upuan. O bakit? Napasugod kayong dalawa? Tanong ni Mang Sebio. May babalita kami sa'yo. Pare! Sagot ni Mang Renato na humigop pa ng sabaw na dapat ay uulamin ni Mang Sebio. Alam mo ba na mayroong nangyaring malaking kaguluhan sa sayawan dun sa kabilang baryo? Ang nabalitaan namin, pati ang bahay ng may-ari at ang mismong may-ari na si Guido Samonte napas lang, saad ni Mang Solomon na nakikain na rin habang nagkukwento. Natahimik si Mang Sebio at piniling sabayan ng balita ng dalawa. Baka may kaaway kaya nagkaganon, tugon naman ni Mang Sebio. Yun nga ang bali-balita. May malaki raw kasing utang itong si Guido at ilang taon nang hindi nabayaran. Ayon sa kwento, siningil daw kagabi at naging bayad pa, pati ang buhay. Kwento pa ni Mang Renato. Wala na tuloy tayong mapuntang sayawan, reklamo naman ni Mang Solomon. Ang gaganda pa naman ng mga babae doon. Ay sinabi mo pa, dagdag pa ni Mang Renato. Napailing-iling na lamang si Mang Sebio
sa mga salitang lumalabas sa bibig ng mga kumpare. Sa isipan niya, mabuti na lamang at winasak ni Gwiwa ang sayawan kagabi. Dahil kung magtatagal pa ang sayawang iyon, malamang marami pang mabibiktima. Pati na rin si Guido Samonte. Kahit paano'y nabawasan ang poproblemahin ng mundo. Apo, halika nga rito. Halika nga. Tawag ni Mang Sebio. Bakit po, Lo? Tanong ni Ronnie, na may mga bula pa ang mga kamay. Mukhang naglalaba ito sa likod bahay. Pagsandok mo nga ulit ako, po. Inubos na ng mga ulupong na to ang pagkain ko Utos pa ni Mang Sebio. Natawa na lamang si Ronnie nang makitang si Mang Solomon at Mang Renato nga ang kumain sa pagkain ng kanyang lolo. Napasandok na lamang siya ulit at ipinagsandok na rin ng dalawa. Pagkatapos ay iniwan na niya para matapos na ang kanyang paglalaba. Hindi naman naging mahaba ang usapan ng magkumpare. 1 oras lamang ang lumipas at umuwi na rin si Mang Solomon at Mang Renato. Nagpahinga na rin si Mang Sebio habang nakikinig sa awiting isinalang ng radyo. Ilang sandali pa, nakaidlip siya. At ang pag-idlip ay naging mahimbing na pagtulog. Gabi na nang siya ay magising. Dahan-dahan na rin siyang tumayo at tinawag si Ronnie. Ngunit walang sumagot. Nakailang tawag na siya at hindi pa rin sumasagot ang kanyang apo. Nakaramdam ng kaba si Mang Sebio. Dahil dati-rati, 1 tawag lamang niya ay lalapit na agad ang kanyang apo. Ngunit ngayon ay nakailang tawag na siya. Wala pa rin si Ronnie. Ronnie! Apo! Iyo! Nasaan ka ba, apo ko? Diyos mio! Ronnie! Apo! Paulit-ulit na pagtawag ni Mang Sebio. Kinakabahan man, ay humahawak si Mang Sebio sa dingding upang maging gabay niya hanggang sa makarating sa pinto. Habang patuloy pa rin siya sa pagtawag kay Ronnie. Ngunit magpasa hanggang yun ay wala pa rin sumasagot. Ronnie! Iho! Nasaan ka na ba? Nangingilid na ang mga luha ni Mang Sebio sapagkat ganito rin ang nangyari nung mawala ang mga magulang ni Ronnie noong sanggol pa lamang ang kanyang apo. Kapanahunan din kasi yun ng pagsalakay ng mga aswang. At kinabukasan, sa tabing ilog na natagpuan, ang mga katawan na halos pagpira-pirasoy na lamang. Muling sumariwa sa isipan ni Mang Sebio ang malagim na pangyayaring iyon. Nagpatuloy si Mang Sebio sa paglalakad hanggang sa nakarating na sa kanilang kapitbahay. Nagtaka naman ang mga kapitbahay dahil walang kasama si Mang Sebio na dati-rati ay kasama ang kanyang apo. Ngunit nawawala nga si Ronnie. O Mang Sebio, nasan ba yung apo niyo si Ronnie? At mag-isa yata kayo naglalakad. Hindi pa naman kayo nakakakita. Nag-aalalang wika ng kapitbahay habang inalalayan na rin si Mang Sebio upang mapaupo. Yung apo ko, si Ronnie, nawawala. Biglang sambit ni Mang Sebio. Hindi po ba nagpaalam sa inyo? Tanong pa ng mga kapitbahay. Hindi. Nakatulog kasi ako. Kagigising ko lamang.
Nakailang tawag na ako kay Ronnie ngunit walang sumasagot. Sa puntong ito ay hindi na mapigilan ni Mang Sebio ang mapaiyak. Nagtulong-tulong na rin ang mga kapitbahay sa paghahanap kay Ronnie. Sinamahan na lang din muna si Mang Sebio ng kanyang mga kapitbahay sa kanilang bahay habang hinahanap ng iba si Ronnie. Tahan na, Mang Sebio. Baka nasa tindahan ng si Ronnie kaya natagalan. O di kayo may sadyang pinuntahan lamang. Babalik din yun. Saad pa ng ilang kapitbahay. Sinusubukan nilang pagaanin ng kalooban ni Mang Sebio. Lumipas ng lumipas ang ilang oras. At ilang sandali na lamang ay maghahating gabi na. Wala pa ring Ronnie ang lumilitaw. Nakabalik na lamang din ang mga kapitbahay na tumulong sa paghanap. Wala pa rin silang nakita ni kahit bakas ng binata. Hindi na natahimik si Mang Sebio. Lumabas na siya ng lansangan. At kahit hindi makita ang dinaraanan, hindi na niya yun alintana pa. Nagkanda dapa-dapa na siya. Ngunit nagpatuloy pa rin. Nagtungo siya sa kakahuyan. At doon ay naabutan niya ang gawi-gawin na kanina pa nag-aantay sa kanya. Sebio, pagpasensyahan mo na. Subalit, kailangan na nating magmadali bago pa mahuli ang lahat. Wika ni Gawin at siya na mismo ang sumanib sa katawan ni Mang Sebio. Agad nagbago ang pangangatawan ni Mang Sebio. Naging matipuno at taglay na ang kapangyarihan ng gawi-gawin. Kumpara sa 5 nakababatang kapatid ng gawi-gawin, mas higit ang kapangyarihan at kakayanan ni Gawin bilang pinakamatanda sa kanila. Maraming kakayahan si Gawin na hindi kayang gawin ng kanyang mga kapatid. At kabilang na ron ang kakayanang marating ang isang lugar sa pamamagitan ng pagsambit ng pangalan nito sa kanyang isipan. Isang korap lang ni Mang Sebio na kontrolado na ni Gawin ang katawan at isipan. Nasa harapan ni sila ng nagkukumpulang mga tao. Balay Gracia. Basa ni Mang Sebio sa nakasulat sa plakang nasa itaas ng pamilihan kung saan abalang-abala ang lahat. Ang Balay Gracia ay isang malaking pamilihan na sa gabi ang operasyon. Nalalagay ito sa pagitan ng 2 bayan at pagmamay-ari ito ng isang napakayamang tao. Walang nakakakilala sa taong ito at sobrang misteryoso dahil hindi pa ito nagpapakita sa kahit na sino. Dahan-dahang naglakad si Mang Sebio at isa-isang tiningnan ang mga mesang may samot-saring paninda na pinag-aagawan ng mga mamimili. Nababangga at nabubunggo na siya ng mga namimili. Mabibilis ang kilos na parabang takot maubusan ng kanilang nais bilhin. Uy pare, in ba nga hanap mo? Meron ako rito, mura lang. Napatingin si Mang Sebio sa lalaking tumawag sa kanya. May kagat-kagat pa itong barbecue stick at napupuno ng dugo ang suot na damit. Ano? Kukunin mo? Tanong pa nito na tinaasan pa siya ng kilay. Tumango si Mang Sebio. Sinenyasan naman siya ng lalaki na sumunod. Wala ring pagdadalawang isip na sumunod si Mang Sebio.
Sa pinakalikod ng pamilihan sila nagtungo. Tahimik lang ding nakasunod si Mang Sebio. Hanggang sa huminto sila sa likuran ng nakatambak na sirasarang mga bagay at kagamitan. May nag-iisang sasakyan dun na hindi pa masyadong sira, sa kabila ng kalumaan at mga kalawang na dahan-dahang kumakain sa iba't ibang parte nito. Nilapitan iyon ng lalaki. Binuksan ang likod at inilabas ang isang sakong itim. Dumiretso ang paningin ni Mang Sebio sa tumutulong dugo na nagmumula sa sako. Dito ka na sa akin bumili. Kung doon ka kasi bumili, mataas ang presyo. Sa akin, pwede kang tumawad hanggat gusto mo. Saad ng lalaki. At saka ibinalandra sa harapan ni Mang Sebio ang laman loob na nakasilid sa sako. Sariwang-sariwa pa ito. Kaninang hapon pa kinatay ang mga batang biktima na nadakip ng angkan namin. Dugtong pa nito at inayos ng mabuti ang pagkakahanay ng mga laman loob. Pinasadahan ng tingin ni Mang Sebio ang mga laman loob na nakahilera sa kanyang harapan. Gumagalaw-galaw pa ito. Halatang bagong katay pa lamang talaga ang mga biktima. At yung dugo rin ay naaamoy pa ni Mang Sebio na sariwang-sariwa pa. Ano? Kukunin mo? Tanong ng lalaki na tila ba nagmamadali. Kung kukunin mo, bayaran mo na agad. Kung ayaw mo naman, umalis ka na. Maghanap na lang ako ng ibang bibili. Umangat ang tingin ni Mang Sebio sa mukha ng lalaki. Mariin niya itong tiningnan. Ano? Kukunin mo ba? Tanong muli ng lalaki. Oo, kukunin ko. Agad na pangiti ang lalaki at nag-umpisa ng balutin ang mga laman loob habang nakatalikod dito. Nang bigla namang tinrabaho na rin siya ni Mang Sebio. May lumabas na maitim na malapot na likido sa kamay ng huli. Ipinatak niya ito sa batok ng lalaki. Agad itong kumalat at sinakop ang kabuuan ng lalaki. Ilang sandali pa, nangisay ang lalaki at nang pumasok sa bibig nito ang itim na likido, naging isa itong halimaw. Ngunit napasailalim na sa kapangyarihan ni Gawin. Lahat ng nandito sa pamilyang ito, paslangin mo. Utos ni Mang Sebio. Dali-daling kumilos ang halimaw at lahat ng makakasalubong ay kinitla ng buhay. Hindi na rin nagpakita ng awa si Mang Sebio dahil sa mga oras na to, lahat ng nasa pamilyang ito ay iba't ibang uri at angkan ng mga aswang. Ang Balay Gracia ay isang panggabing paamilihan na may sikretong bentahan ng laman loob. Hindi nagtagal, nawasak ang Balay Gracia at sa pagpatay ng ilaw ay siya ring paghandusay ng kahuli-hulihang aswang na naroroon. Tinapos na rin ng itim na likido ang lalaking halimaw. Pagkatapos ay gumapang na ito pabalik sa mga kamay ni Mang Sebio. Taas noong inapakan ni Mang Sebio ang mga nagpira-pirasong mga bangkay ng aswang. Dinaanan niya ang mga ito, inapak-apakan, at naitutungo sa kabilang bayan upang tugisin ang isa pang angkan. Sa bayan ng Similon, bayan na kinatatakutan ng mga tao, pagkaapak na pagkaapak pa lamang ni Mang Sebio sa lupa ng nasabing bayan
Agad na nagsilabasan ang mga aswang na nakaabang sa bukana. Sinugod ng mga ito si Mang Sebio. Ngunit hindi pa nga sila nakalapit ay agad ding humandusay. Umabot sa 100 ang sumubok kay Mang Sebio. Subalit ni isa walang nagtagumpay. Samantala, sa nag-iisang mansyon ng bayan ng Semilon, nag-umpisa na ang usapan sa pagitan ng dalawang angkan. Ang mga mahak at mantahungal. Malinaw kong nakita, Boss Dante. Ang lolo ng batang ito ang may kasunduan dun sa gawi-gawin. Pangungumbinsin ng isang lalaki. Hawak-hawak din nito sa braso ang binatang walang kamalay-malay. Nung tinugis ng gawi-gawi ng angkan namin ng gabing yun, nandun ako. Tama yun, Boss Dante. Nagtago ako at nasaksihan ko ang lahat-lahat. Mula sa kung paano nila patay ng angkan ko, maging ang pagbabalik tao ng sinapian ng gawi-gawin. At yun nga ang lolo ng batang ito. Dagdag pa nito. Tahimik lamang ang lalaking may edad at tinitingnan ng maigi ang binatang bitbit ng lalaki. Yan ba ang pinunta mo rito? Maasa ka bang tutulungan kita? Tanong ni Dante. Opo. Dahil naging tapat kaming trabador sa inyo. Naging alipin ang angkan namin sa angkan ninyo. Kung hindi mo kami matutulungan sa pagiganti, hindi kami magdadalawang isip na ipagkaanulo ka sa gawi-gawi na yun. Sambit ng lalaki. Napakuyom ng kamao si Dante sa tinura ng lalaki. Naihagis pa niya ang isang tasang may lamang tsaa at saka malakas na nahampas ang mesa. At sa lakas ay nawasak ito. Huwag mo akong subukan! Hindi ko nasagutin ang nangyari sa angkan mo. Kung hindi kayo nagtanga-tangahan, hindi sana kayo natugis ng gawi-gawi na yun. Tugon ni Dante na halos magputo ka na ang mga ugat sa leeg. At bago pa man makasagot ang lalaki, tumilaon ang pinto ng silid na kanilang kinalalagyan at bumungad si Mang Sebio na hindi na makapag-antay na madurog sa sariling mga kamay ang dalawang angkan. Tama na ang pagtatalo dahil wala namang matitira sa inyo. Sambit ni Mang Sebio. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, hindi po, please don't skip ads po. Napakalaking bagay po nito sa amin. At kung meron pa po kayong libreng oras, maaari po bang pakibisita rin po ang channel po ni Boss BK, ang Boy Capre Aswang Diary. Napakalaking bagay po. Kapatid po natin yan sa pagsasalaysay. Magaganda po ang mga kwento ni Boss BK. At ang ilan po dyan, Happy Fiesta po dyan sa mga taga Kalinog, Iloilo. Happy Fiesta. Ang pagbating ito ay mula po kay Boss Val Dayot. Happy Fiesta po sa inyo. Happy shoutout din po kay Boss Rex Hunters Adventure. Shoutout sa iyo, boss. Shoutout din po sa Marcos family sa Antipolo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel. Shoutout sa iyo, boss. Pastilan Gaming. Shoutout sa iyo, boss. At kay Ma'am Cyril Alontaga, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig.
Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Benji Cayetano. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Boss Baby Langka. Diyan po sa may Israel, ingat po kayo dyan palagi. Shoutout po. Ganun din po kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Ingat din po kayo dyan sa Israel. At ganun din po kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Happy birthday din po kay John Ol Harm. Happy 90th birthday on December 4. Happy birthday po sa inyo. More birthdays to come, more blessings and good health. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Christy Harm. Shoutout po. Shoutout din po sa mga kids po ni Boss Leonsky na sina Leonie at James Clian. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo, sa family niyo po. Shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr. Shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky. Shoutout sa iyo, boss. Boss Liay Estoque. Shoutout. Boss Edison Velasco. Shoutout. Boss Rodney TV. May time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73 dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita ng channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olaywa, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopa Ibertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Iling Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Miraiza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo, bisita na mo channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Joji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo, bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mayna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa Alapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita na po sa channel po nila. Boss Horsey TV, mga vlogs po nila sa Japan.
Bisita lang siya. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Campos, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan. Sa mga taga Southern Leyte. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erika Tihano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freyas Roll, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Rainier Zacati, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang pa like mo at patinid po sa subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiliwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.